Ilang araw na nga lang at magsisimula na ang FIBA World Cup. Isa sa pinakamalaking basketball event na gaganapin ngayong taon. At sa wakas, nakumpleto na rin ang ating Gilas lineup. Samot-saring reaksyon ang ating nakita, nabasa at narinig tungkol dito sa ating final lineup. Kamusta naman kaya ang Gilas 12? Kaya na ba nating pumalag sa FIBA sa ating final lineup? Tara, sabay-sabay nating alamin sa video ito. Gilas 12. Nung nakaraang video ko nga, nabanggit ko yung mga pangalan ng players na potential makasama sa final lineup. At sa wakas, nakabuo na rin tayo ng isang team 2 days bago ang FIBA World Cup. Para po ulit sa mga hindi nakakaalam kung sino-sinong players, ito po ang ating final lineup sa FIBA World Cup. Kuya Bar, kamusta naman sa'yo ang lineup natin sa FIBA World Cup? Kaya na ba nating pumalag at ano sa tingin mo ang magiging strengths at weaknesses ng team natin? Para sa akin yung final lineup, okay lang naman. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yung big man natin, yan yung pinakamadaling choice na ginawa ng ating coaches. And for me, yung lineup ng mga big man natin ang best in recent memory. Pagdating naman sa guards natin, okay lang. Kuya Bar, paano okay lang? Nandyan si Kiefer Avena. Ayaw namin dyan. Nainis kami dyan. Para sa mga hindi nakakaalam or talagang nadadala lang ng galit, si Kiefer ang isa sa mga natural point guards na meron tayo sa Pilipinas ngayon at available maglaro para sa Gilas. May mga times na nagkakalat siya, pero alam nyo, wala tayong choice kasi siya yung isa sa mga players na talagang pinagkakatiwalaan ng mga coach para maging point guard sa ating team. Maliban doon, maniwala kayo sa hindi, napakataas ng basketball IQ niyang si The Phenom Kiefer Avena. Si Chris Newsom kasi, kung nagtataka kayo ba't nawala, for me kasi mas shooting guard siya kaysa point guard. And kung meron ka ng CJ Perez, para sa akin wala nang sense para kunin mo si Chris Newsom. So okay na tayo sa guards, Okay na tayo sa guards. Ang medyo nakikita ko lang ding issue ay yung ating forward spots. Yung mga forwards kasi natin medyo maliliit. Isa pang nakikita kong issue dito ay outside shooting kasi maliban kay RR Pogoy at kay Jordan Clarkson siguro, wala na tayong reliable shooter sa team natin. Kaya nagulat ako nung tinanggal nila si Bobby Ray Parks. All in all, we have an athletic team. Nakikita kong diskarte natin against bigger teams ay takbuhan, stamina, hustle, at energy. Pero ang kapalit naman dahil athletic team nga tayo, panay takbuhan, asahan natin na mag-i-struggle tayo sa half-court offenses natin. Ang susunod na tanong dyan, kung kaya ba nating pumalag? Last video ko nasabi ko na ang mabubuong team ngayon ng Gilas ay isa sa magiging pinaka-talented group in Gilas history. And I still stand by that point. Pero sa kung papalag tayo, real talk, mahihirapan talaga tayo this FIBA. Again, size would play a big role, Yung mga other teams sobrang laki, sobrang bibilis, at meron silang outside shooting. Pero sigurado kahit meron tayong disadvantage sa almost all na laro natin, hindi matatawaran yung sipag at diskarte na ipapakita ng ating mga players. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari at sabay-sabay nating suportahan ang Gilas Pilipinas sa August 25. At sana talaga, sana manalo tayo laban sa kanila para mas tumaas yung tsansa nating makapasok sa second round. Kayo, anong opinion nyo sa Gilas 12 lineup natin? Sino sa tingin nyo ang dapat na isama sa ating final lineup? Comment your picks down below and magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa suporta. Peace!